Ni hao, it's Misas and welcome back to another trabaho serye. At ayan, mulaga na ang alipin ng salat. Time check 4:50 in the afternoon. Actually, nauna pa ako nagising sa alarm clock kasi nga excited ako kasi after 1 year and 10 months nga ay magna-night shift ulit ang person. Pero 8 days lang naman at nagbakasyon nga sa Pilipinas yung katrabaho kaya for the support muna tayo, feelingero lang ang person. So, nothing special naman sa routine ko pagpapasok. Same lang kung ano napapanood nyo din sa video. Yan lang din naman ang routine na ginagawa ko araw-araw. Kaya naman, bibigyan ko na lang kayo ng idea kung paano baga mag-apply din sa Taiwan as factory worker since marami pa nga rin sa inyo ang nagme-message sa akin kung paano baga daw mag-apply. Kaya naman, inyong tapusin na ring video na are, hindi yung mamay na sabi ko na din itatanong pa doon sa comment section ka inaman na, di sayang lang aking pagkuda-kuda din tsaka yung effort at pag-edit ko na ring video, diga, di sana tayo nag one-on-one talk na lang kung gayon din naman. Syempre, ang laging tinatanong sa akin ano daw kung agency ko, at di ilalagay ko na din yung una kong agency at saka yung pangalawa kong agency at saka yung agency ng aking kaibigan. O tatlo na iyan, bahala na kayong mamili diyan. I-follow nyo sila sa FB para updated kayo sa mga post nila ng hiring din sa Taiwan. At lagi naman nagpo-post sa mga iyan. Nakalagay na din doon sa ibang post nila ang mga qualifications. Basahin nyo na lang. Gilas-gilas hindi yung lahat idudulot. Kaya inaman na kayo At sa requirements naman, una sa lahat, dapat meron kayong passport. Abay, paano kayo lilipar papunta din sa Taiwan, diba? At aring mga list of requirements na nilagay ko, ari yung mga hiningi sa akin nung ako papunta din Yaan yan yung kinumpleto ko para ako makapunta din sa Taiwan nung panahong 2022. At hindi ko na alam kung yan paga din. Pero baka naman yan pa din. Baka may mga nadagdag din nga laang. Okay lang din naman kahit hindi mo kompletong dalhin agad lahat yan. Pero kung meron ka na naman, di dalhin mo na rin lahat para sure. At pag mag-a-apply, dapat marami kayong baong pasensya at tiyaga para may nilaga. Hoy, ano yon? At kung kayo nga ay magwa-walk-in, dapat mag-print kayo ng maraming resume kasi nga more entry, more chances of winning. Kasi tabi-tabi naman doon ng mga agency at ihulog yan ng ihulog doon sa lahat ng drop box nila doon. Grabe, sobrang nakakapagod mag-apply. Although hindi naman ako nag-walk-in kasi nga pandemic era nun, so online lang ako nag-send ng resume. Ay pumila din naman ako nung interview namin at saka nung orientation. At nakaswerte nga ang person, isang apply lang ay natanggap agad. Di hindi na ako nakapag-apply sa iba pang agency. At magaling naman at hindi na nakakapagod. At yung pangalaang yung pabalik-balik ko doon sa medical, gawa nga nang ako may UTI. Ay di ayun, ako nakakapagod din ang bulsa, gawa ng pamasahe kay naman na. Ay talaga namang hindi biro ang mag-apply. Diyos ko po, pagod na ang bulsa, pagod pa ang katawan. Pero okay lang kasi kapag natanggap ka naman, worth it naman yun kapag nakarating ka na dito sa Taiwan. Dahil pagdating mo din ay nakapaw, panibagong pagor na naman ng iyong kakaharapin. Ang kaibahan nga lang ay di pagdating mo din nakakaluwag-luwag ng kaunti, may madatong-datong, kanga nung kapatid ko ay big time! Basta kayo magaling maghawak ng kwarta kung hindi ay di wala din ang ipinunta din Tapos ang maganda pa nga dito sa Taiwan ay napaka-accessible ng mga bagay-bagay. Diyos ko po, hindi ka mahihirapan. Parang lahat na lang dudulot sa iyo yun. Digat gustong-gusto nyo naman ng gayon. At isa pang kagandahan din sa Taiwan ay hindi mo na kailangan mag-aral ng language nila. May Google Translate naman at saka pwede naman ng sign language. Hoy! Pero yung iba naman kasi dito ay marunong naman mag-English. Kaya kahit ang English mo ay English karabay, ayos na yun din kahit hindi ka fluent mag-English at pag nandini ka na, ay naku, mababarok na ang English mo. Ikaw ay magiging Chinglish na, Chinglish, hindi na Taglish. Diyos ko po, lahok-lahok na. Minsan nga, ikinapapatagalog na rin. At pag ikaw na may napaparinin, ikaw na may matututod din ng kaunting basic. Di ako'y marunong na din kaunti. Pag araw-araw mo ganamang nakasalamuha, di paulit-ulit mo na ang maririnig, di matututo ka na. At sa exam naman ay more on math ang kanilang exam. Di kayo mag-searchers na din. Marami namang nag-upload sa YouTube ng mga example ng exam. At sa interview naman, ang tips ko sa inyo ay be yourself lang. Tapos yung mga question naman sa interview, ay di kung ano nasa resume mo, yun lang ang pasasabihin nila sa iyo. Tapos may konti lang idadagdag na tanong kung ikaw ay pwede sa night shift, pwede sa day shift, gayon. At saka kung anong dahilan mo kung bakit gusto mo mag-Taiwan, kung bakit Taiwan ang napili mo. At saka pag ikaw ay ni-interview, wag kang sansan nakamalag. Dapat nakapokus lang doon sa nag-i-interview, doon ka lang nakatingin. At ang gusto nga ng mga nag-i-interview ay eye-to-eye contact kayo dapat lagi. At dahil tinapos mo tong video ko, sign na to para mag-apply ka papunta din sa Taiwan. Kita-kits soon! Thank you so much for watching. Bye!